O Rowel, bakit gising ka pa? Ay, hindi kasi ako makatulog, tay. Sobrang kati ng likod ko. Nahigad yata ako kanina. Ano? Paano ka naman mahihigad? Eh di sana kami rin ni Larry. Patingin nga. Eto, tay, pakikamot mo na nga rin. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko para mawala ang pangangati. Sus Mariosep, sugat-sugat na yung likod mo ah. Ipapakamot mo pa halos dumugo na. Anak ng tokwa naman oh. Ano ba kasi ito nangyayari sa amin ni Larry? Tingnan yung kamay niya. Kanina lang nagkaroon ng maliliit na butas tapos biglang may naglaba sa mga uod. Ngayon, pareho nang namamaga. Buisit naman oo. Teka, pati si Larry? Ganun na nga, tay. At hindi ko alam kung bakit nangyayari sa amin to. Taon 2002. Bukidnon, nakatira ang pamilya ni Mikay pagtawid ng ilog, kung saan nag-iisa lamang ang bahay nila sa gitna ng gubat. Maliit lang ang tahanang yun. May isang silid. Pagpasok pa lamang ay bubungad na agad ang maliit na salang diretso na rin sa kusina. Kapag nakabukas ang kanilang bintana ay halos makita na ang buong kusina mula sa sala. May mangilan-ngilan ding nakatayong bahay sa may paanan ng bundok pero malayo-layo yun sa kanila. Maituturing na liblib ang lugar na yun dahil malayo sila sa bayan o kahit sa mga tindahan. Tuwing may kailangang bilhin sa talipapa ay mahigit 30 minuto ang kailangang lakarin. Bihira din siyang makarating sa bayan dahil wala naman siyang bibilhin doon. Dahil sanay na sa hirap, namumuhay lamang sila ng simple sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay at pangingisda sa ilog. Madalas ding manguha ng kabuti at mga ligaw na gulay ang dalaga, kaya halos makabisa niya na ang bundok, kahit sa murang edad pa lamang. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging kontento niya sa ganoong kasimpleng buhay, ay may isang malalim na sugat naman sa kanyang pagkatao na dinala niya na hanggang sa paglaki. Pagkapanganak pa lamang sa kanya ay iniwan na siya ng kanyang ina. Marami na siyang narinig na hindi maganda tungkol sa nanay niya, ngunit hindi niya yon pinapansin noon, sa pag-aakalang iniimbento lamang yon ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Parehong lalaki ang anak ng tatay niya sa unang asawa. Kung meron man silang pagkakapareho ng mga kuya niya, yun ay ang pagiging ulila sa ina. Bagamat pare-pareho na silang walang nanay, ay may naiwan pa rin namang magulang sa kanila. Yun ay walang iba kundi ang kanilang ama na si Tiago. Sa kabila ng pagkakaroon ng ama, bata pa lamang ay hindi na nakaranas ng pagmamahal ng isang magulang si Mikay. Bukod kasi sa iniwan ng kanyang nanay ang kanyang tatay, ay ayaw rin noon ng anak na babae. Para matanggap ng kanyang ama, ginagawa niya rin ang mabibigat na gawain na dapat ay sa mga kapatid niya lamang na lalaki na katoka. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin nagbago ang pagtrato sa kanya ni Tiago. Mikay, huwag ka na munang sumama sa ulingan. Dito ka na lang muna sa bahay. Magsibak ka ng mga panggatong tsaka punuan mo ng tubig yung drum sa likod. Maglaba ka na rin ng maruruming damit namin ng mga kapatid mo, ha? Opo, tay. Anong klaseng sagot yan? Huwag mo sabihin nagsasawa ka na sa mga ginagawa mo rito. Hindi naman po sa ganon, tay. O anong kaartehan yan? Hindi naman po ako nag-iinarte, tay. Sanay na rin naman po ako sa mga ginagawa ko rito, kaya ako na pong bahala. Gagawin ko na lang po ang bilin nyo. Bay, dapat lang. Diyan ka nararapat sa mga gawain na yan. At kung gusto mo matuwa ako sa'yo, pagbutihin mo pa. Huwag kang papalpak. Lagi ko naman pong pinagbubuti, tay. Hindi nyo lang pinapahalagahan. Ano ka mo? Wala po. Ano nga po pala yung ipapaluto nyong ulam mamaya? Magtanong ka kay paring Bitoy kung nagkatay sila ng baboy kanina. Pag meron, kumuha ka muna ng 1 kilo. Sa linggo na lang kamo babayaran. Hilaga mo mamaya para makahigop naman kami ng sabaw pag-uwi. Sige po, tay. May iba pa po ba kayong ipapagawa? Isipin mo kung may pwede ka pang gawin. Hindi yung lahat na lang ay kailangan ko pang sabihin sa'yo.
Matagal nang ganun ang trato kay Mikay ng kanyang amang si Tiago. Hindi niya maunawaan kung bakit ibang-iba ang pagtrato ng tatay nila sa kanya at sa dalawa niyang kapatid na lalaki. Siya ang madalas na napagbubuntunan ng galit kapag nagkakaproblema sa ulingan, kahit na hindi naman siya ang may kasalanan. Buong buhay niya ay hindi niya naranasang itrato bilang isang babae. Pinagbubuhat siya ng malalaking kahoy na kanilang inuuling. Pinagsasabay niya rin ang 2 sako ng uling na itinatali niya sa pahabang kawayan na ginagamit niya tuwing nag-iigib ng tubig. Sa loob ng maraming taon, hindi man lamang niya naranasang magkaroon ng bagong damit. Kung hindi pa siya makakatanggap ng pinaglumaan mula sa mga nakakakilala sa kanya, ay hindi pa madadagdagan ang kanyang pamalit. Kaya naman, para magkaroon siya ng panggastos para sa sarili, ay naglalako na lamang siya ng mga gulay tuwing hindi siya isinasama sa ulingan. Palihim niya lamang na ginagawa yon dahil oras na malaman ng kanyang tatay na kumikita siya ng sariling pera, siguradong kukunin yon sa kanya. Ni isang beses ay hindi pa siya naabutan ni Tiago ng pera kahit pare-pareho lamang silang naghihirap sa ulingan. Katwiran ng kanyang ama, ilalaan niya na lamang yon na pambili ng bigas kesa sa ibang bagay. Matapos gawin ang lahat ng inutos ng kanyang ama ay tumulak na siya papunta sa bahay ng kanyang ninong Bitoy. Ngunit dahil wala roon ang matanda ay ang asawa nitong si Criselda ang humarap sa kanya. Kilala yung tsismosa at mapanlait na babae kaya maraming kagalit sa kanilang lugar. Kahit si Mikay ay hindi yun kasundo, ngunit dahil magkaibigan ang ninong at tatay niya ay sinusubukan niya na lamang makisama. Oh, anong ginagawa mo rito? Nandyan po ba si Ninong Bitoy? Nagpapatanong po kasi si tatay kung nagkatay daw po kayo ng baboy. At bakit? Kukuha raw po muna ng 1 kilo, sa linggo na raw po babayaran. Utang na naman? Kakautang niya lang ng 1 linggo Bayad na po yon, Aling Criselda. Ako po ang nag-abot kay Ninong. Kahit na, hindi porket pinauutang kayo ng asawa ko, mamimihasa na kayo. Wala siya rito kaya hindi ako magbibigay. Aling Criselda, sige na po. Kahit 1 kilo lang, ang layo pa po kasi ng nilakad ko papunta rito. Sigurado naman pong magbabayad si tatay sa linggo. Pakisabi na lang po kay Ninong Bitoy. Wala nga ako may bibigay sa'yo. Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog, ha? Englishin ko pa para sa yung leche ka? Aling Criselda, magbabayad naman po kami Kung hindi po pwede ang 1 kilo, kahit kalahating kilo na lang. Bakit ba ang hina mong umintindi? Sa bagay, hindi ka nga pala nakapag-aral kaya ganyan kakabobo. Ay nako, umalis ka na nga. Wala ka mapapala rito. Wala nang nagawa si Mikay kundi ang umalis na lamang. Kahit kasi ilang beses pa siyang magmakaawa ay malabo siyang pagbigyan ni Criselda na masyadong mainit ang dugo sa kanilang pamilya. Lalong-lalo na sa kanya. Hindi na niya mabilang ang pagkakataong nilait siya ng ginang tuwing pumupunta siya roon para mangutang o mag-alok ng uling. Halos nasanay na rin naman siya sa mga naririnig niya, kaya hindi na lamang niya dinadamdam ang tungkol doon. Ngunit dahil wala siyang nautang na karne, ay wala siyang mailulutong ulam. Laman yun ng isip niya habang naglalakad sa daan. Ilang sandali pa, naagaw ng atensyon niya ang bahay na madalas niyang tinatanaw tuwing napapadaan sa may papuntang ilog. Hindi niya kilala ang may-ari noon pero nagagandahan siya sa estilo at kulay ng bahay. Unang tingin pa lamang ay alam niya na may kaya ang nakatira doon. Magpapatuloy na sana siya sa paglalakad nang mahagip ng tingin niya ang isang inahing manok na ilang hakbang lamang ang layo sa kanya. Napangisi siya ng may maisip. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Mukhang wala namang makakakita sa akin. Akin na tumanok na to. Tinawala ka sa akin mamaya. Iniuwi yun ni Mikay sa pag-aakalang walang nagmamay-ari noon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman,
Nakatayo noon sa di kalayuan ang isang lalaki at kitang-kita ang ginawa niyang pagkuha sa inahing manok. Pag-uwi sa bahay, mabilis na nag-asikaso ng pagluluto ng pagkain ang dalaga. Sigurado siyang masarap ang pagkakatimpla niya sa sabaw dahil paborito yon ng kanyang ama tuwing umuwi galing sa ulingan. Ilang sandali pa, nakarinig na siya ng mga paparating na yabag at mga tawanan. Napangiti siya nang marinig ang mga pamilyar na boses. Mikay! Tay, bakit po? Linisan mo nga tong botang ginamit ko. Idamay mo na tong damit ko. Laban mo na agad para hindi magmantsa. Idamay mo na rin tong sa akin. Yung sa akin din para malinis na pag gagamitin ko bukas. Teka, si tatay lang yung nag-utos Kayo na maglinis lang sa inyo. Huwag ka na nga umangal dyan. Hindi naman mabigat na gawain yung inuutos namin sa iyo. Swerte mo nga, hindi ka kasama sa ulingan eh. Kami nga pagod na pagod tapos ikaw pa magre-reklamo dyan. Kuya, mukha lang maganang mga pinapagawa niyo sa akin. Pero sa dami ng inuutos sa akin ni tatay maghapon, para na rin akong tumulong sa ulingan. Baka lang hindi niyo alam marami akong sinibak na panggatong kanina. 2 batya ang maruruming damit na nilabhan ko. Ngayon nga lang ako nakakapagpahinga eh. Sus, dami mong reklamo. Alam nga naman kaming gumawa niyan. Ikaw ang babae kaya dapat lang na ikaw ang maglaba at mag-asikaso dito sa bahay. Hindi maiwasang manliit ni Mikay sa mga narinig niya mula sa kanyang Kuya Ruel. Nakakalungkot mang isipin, ngunit mukhang doon na lamang iikot ang kanyang buhay. Sa pag-asikaso sa tatay niya, sa mga kapatid niya, sa bahay at sa ulingan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit minsan sa mga nakikita niyang kaedarang babae na naroon sa sityo. Nakakapag-aral ang iba. Marami rin siyang gustong marating sa buhay pero hindi niya pa magagawa ang mga yon hanggat hindi pa siya nakakalaya sa kanyang ama. Kasalukuyang ibinababad ni Mikay ang mga lalabhang damit nang umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ng kanyang tatay. Kaagad siyang napatayo at natatarantang pumasok sa loob ng bahay. Tay, bakit po? Ano to? Di ba sabi ko sa iyo nilagang baboy ang lutuin mo? Bakit naging tinola? Tay, hindi po kasi tayo pinautang ni Aling Criselda kanina eh. Sinabi ko naman po na babayaran din sa linggo pero ayaw niya pa rin pong pumayag. Bobo ka kasi. Kay Bitoy ka dapat nagsabi. Alam mo namang saksakan ng karamutan ng babaeng yon tapos sa kanya ka pa nakipag-usap? Wala po kasi si Ninong doon kanina, Tay. Di sana bumalik ka. Buisit talaga oo. Akala ko pa naman makakatikim na ako ng masarap-sarap na ulam. Nakakaumay na yung tinola mo, Mikay. Pasensya na kayo. Ginawan ko lang naman kasi ng paraan ng... Hindi yan ang paraan na gusto ko. Nilagang baboy ang gusto naming ulam. Napakalinaw naman ang sinabi ko, hindi ba? Pero hindi mo pa rin naintindihan kasi bobo ka. Kung babalik pa po kasi ako kanina, baka gabihin na ako ng uwi dito, Tay. Hindi naman po ako makapaghintay ron dahil hindi ko alam kung anong oras makakabalik si Ninong. Yan! Lagi ka na lang may katwiran kapag hindi mo gustong pinapagawa sa yung buwisit ka. Wala ka talaga silbi, oh! Napayuko na lamang ang dalaga sa kanyang narinig. Hindi yun ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng masakit na salita kaya hindi na rin yun bago sa kanya. Habang kumakain ang ama at ang kanyang mga kapatid, abala naman si Mikay sa labas ng bahay habang nilalabhan ang maruruming damit na hinubad ng mga yon. Mapait siyang napangiti. Mabuti na rin yun kesa mapagbuhatan siya ni Tiago ng kamay. Habang abala sa pagkukusot, napakunot ang kanyang noo nang maramdamang tila may nagmamasid sa kanya ng mga sandaling yon. Nagpalinga-linga siya sa paligid pero wala naman siyang nakitang tao. Napailing na lamang si Mikay at muling ibinalik ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Sa pag-aakala na guni-guni lamang yun. Kinabukasan, isinama nila si Mikay sa ulingan para makatulong sa pag-iipon ng mga kahoy na isasalang doon. Habang abala sa pagsasalansan ng mga kahoy, nakatanaw naman sa kanya ang mga kapatid na sina Ruel at Larry na palihim siyang pinag-uusapan. Kuya, bakit ba masyadong mainit ang dugo ni tatay dyan kay Mikay?
Bakit mo naman naitanong? Naaawa ka na ba sa kanya? Hindi naman. Napaisip lang ako kung bakit ganun na lang kadaling magalit sa kanya si tatay. Kahit simpleng pagkakamali lang ay pumipitik na agad yun eh. Hayaan mo na siya. Baka mamaya makaramdam ka pa ng awa kay Mikay. Hindi naman natin siya kapatid sa nanay. Anak siya ni tatay sa isang haliparot at bayarang babae. Nakahawak lang na malaki-laking pera. Ayun, pinabayaan na siya. Pero hindi naman niya kasalanan ng pangiiwan ng nanay niya, di ba? Nakita naman natin yun. Hindi nga, pero magkamukha kasi sila. Tuwing nakikita siya ni tatay, naaalala niyang panluloko sa kanya ng walang kwentang nanay ni Mikay. Sa bagay, kung ako rin naman kay tatay maaalibadbaran din ako sa mukha ni Mikay. Anak na nga ng haliparot, ang pangit-pangit pa. Buti na lang, iba nanay natin. Lumamang naman tayo sa kanya ng mga 5 paligo kahit papano, di ba? Sa paglipas ng mga araw, wala pa rin nagbago sa hirap na nararanasan ni Mikay. Imbis na magbago ang tingin sa kanya ni Tiago ay parang lalo pa yung lumalala sa katagalan. Nang araw na yun, kasalukuyang nagbababa ng nakasakong uling ang dalaga. Dahil maulan, maputik din ang kanyang dinaraanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nadulas siya pababa at nabitawan ang pasan-pasan na isang sakong uling. Sa kasamaang palad, gumulong din ang sako hanggang sa tuluyan na yung mahulog sa bangin. Batid ng dalaga kung gaano kahirap pumutol ng mga kahoy na isasalang sa ulingan hanggang sa pagsasako ng mga yon. Kaya ganun na lamang ang panghihinayang niya. Ngunit bukod pa ron ay mas nangibabaw ang takot niya sa kanyang ama. Hindi niya na inalintana ang mga sugat na natamo nang tumama ang braso niya sa bato. Mas inisip niya pa ang magiging kalagayan kapag nakauwi na siya sa kanilang bahay. Napakahina talaga ng utak mong babae ka, oo. Isang sako na nga lang ang dala mo, nahulog pa sa bangin. Hindi ko naman po sinasadya, Tay. Pasensya na po. Wala na magagawa yung pasensya mo. Buisit. Simpleng trabaho na nga lang, hindi mo pa magawa na maayos. Sa tinagal-tagal na nating namumundok para mag-uling, ngayon ka pa naging ganyan kahina ang utak. Pasensya na po talaga, Tay. Hindi na sapat ang pasensya lang. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang binigay mo sa akin, ha? Bukod sa nabawasan ng kikitain ko, masisira pa tayo sa mga kumukuha ng uling sa atin. Paano mo ipapaliwanag yung kulang na isang sako, ha? Sasabihin mo na wala dahil tatanga-tanga ka? Ako na lang po magpapaliwanag sa kanila, Tay. Nakikiusap po ako na... Hindi ka makikiusap sa kahit na sino. Kailangan mo maparusahan para magtanda ka. Sa halip na makapagpahinga matapos ang nakakapagod na araw ay magdamag pang nakatikim ng pananakit si Mikay mula sa kanyang ama. Halos hindi niya mabilang kung ilang beses na lumampat sa katawan niya ang sinturon ni Tiago. Walang patid ang kanyang mga luha habang tinitiis ang nararamdamang sakit. Hindi niya na nagawa pang matulog dahil sa iniindang sakit mula sa kanyang mga latay. Dumagdag pa ang paghapdi ng kanyang sugat na nakuha sa pagkakadulas sa bundok. Kinabukasan, halos hindi maibangon ni Mikay ang nananakit pa rin niyang katawan, pero nang marinig ang boses ni Tiago ay kaagad siyang napabalikwas at walang pag-aalinlangang kumilos na tila walang nararamdaman. Nung araw na yun, hindi muna siya isinama sa bundok dahil kailangan niyang maningil sa mga pinagdalhan nila ng uling. Bago pa man tumulak pabalik sa bundok ang kanyang ama ay binantaan na kaagad siya ng matanda na muli siyang makakatikim ng parusa kapag hindi niya nasingil lahat ng may utang sa kanila. Mabuti na lamang at nagawang magbayad ng lahat ng kanyang siningil. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon, kaya nagpasya na rin siya kaagad na umuwi para makapagpahinga. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng mahinang sitsit. Napalingon siya sa kanyang likuran. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang isang lalaking nakangiti sa kanya habang bitbit ang bayong na naglalaman ng samut-saring gulay. Sino ka?
ikaw ba yung sumitsit sa akin? Oo, diretso kasing tingin mo eh. Wala ka man lang lingon-lingon sa paligid mo. Parang ang suplada ng dating. Dati ka bang artista? Huwag mo nga akong pakialaman. Nananahimik ang tao tapos bigla mo nalang sasabihan ng suplada. Uy, kalma lang. Hindi naman ako makikipag-away sa'yo. Hindi nga, pero mukha ka naman basagulero. Grabe ka naman sa akin, miss. Alam mo, wala akong pakialam sa kung ano mang mararamdaman mo. Ikaw ang nauna eh. Diyan ka na nga. Sungit talaga? Makapagsungit ka pa kaya kapag sinabi ko sa iyo yung nakita ko? Anong nakita mo? Bigyan kita ng clue. Inahing manok. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko nung ninakaw mo yung inahing manok na nakita mo sa daan. Akala ko nga naawa ka lang kaya mo kinuha eh. Pero sinundan kita. Nakita mismo ng dalawang mata ko na kinatay mo yung inahing manok. Ano nga bang luto mo ron? Tinola? Amoy na amoy ko pa nga eh. Ang bango ng luya. Hihingi pa nga sana ako ng sabaw kaya lang mabibisto mo ako agad. Hoy, huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo. Ano ba? Bakit? Takot ka? Kilala ko pa naman yung may-ari nun. Ano ba kasing kailangan mo para manahimik ka? Kung magpapabayad ka, sorry, wala akong pera. Simple lang naman ang bayad. Gusto kong makipagkaibigan sa'yo. Kapag hindi ka umangal, quits na tayo. Doon nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa. Noong una, hindi nagustuhan ng dalaga ang pagiging makulit at mapilit ni Danny dahil alam niyang hindi matutuwa ang kanyang ama kapag nalaman noon na nakipagkaibigan siya sa isang lalaki. Siguradong iba ang magiging dating noon sa kanyang tatay, kaya pinakiusapan niya ang binata na wag na lamang pupunta sa kanilang bahay kapag naroon si Tiago at ang dalawa niyang kapatid. Halos araw pumupunta roon ang kanyang kaibigan para humanap ng tiyempo na sila ay makapagkwentuhan. Sa kabilang banda, masaya naman si Danny na sa wakas ay pinansin din siya ng babae na ilang beses na niyang sinusubukang lapitan para kaibiganin. Halos kilalang kilala niya na ang babae sa dami ng kanyang nalalaman. Nagtanong-tanong kasi siya sa mga madalas na nakakausap at pinupuntahan ng dalaga. Nang makakwentuhan niya ang kapatid na si Criselda ay mas marami pa siyang nalaman tungkol kay Mikay. Kaya lamang ay hindi pa niya masabi-sabi sa kapatid ang tungkol sa babaeng nagugustuhan niya dahil nasaksihan niya mismo kung paano noon itrato ang kanyang kaibigan tuwing pumupunta roon. Hoy, Danny, saan ka na naman galing kanina? Mukhang masyado ka nang nalilibang sa pamamasyal dito ah. Sinusulit ko lang ang bakasyon ko dito, ate. Siyempre, sa susunod na buwan, balik trabaho na naman ako sa Maynila. Buti sana kung makabuluhan ang ginagawa mo rito. Balita ko, madalas kayo magkasama nung anak ni Mang Tiago ah. Si Mikay? Magkaibigan kasi kami. Magkaibigan nga lang ba talaga? Kilala kita, Danny. Hindi mo laging aayaing mamasyal ang babaeng yon kung hindi mo siya gusto. Paano kung gusto ko nga siya, ate? Hindi ko siya gusto para sa'yo. Hindi kayo bagay, tsaka malaking problema lang ang dala niya sa buhay natin. Mabait si Mikay, kaya gustong-gusto ko siya. Nako, anong mabait ang pinagsasasabi mo Gagamitin ka lang nun. Paano naman gagamitin, ate? Alam niya na kahit papano, nakakaluwag-luwag tayo. Samantalang sila, kung hindi pa mag-uuling sa bundok, hindi pa magkakapera. Alam mo ba yung kuya ni Mikay? 40 anyos na pero hanggang ngayon nag-uuling pa rin sa bundok. Hindi na nga nakapag-asawa Walang nagkakagusto sa magkakapatid na yon. Mga walang pangarap kasi sa buhay. Gusto na lang mamundok buong buhay nila. Kaya si Mikay, ganun din ang kahihinatnan ng babaeng yon. Tingnan mo nga, ni hindi man lamang nakapag-aral, hindi marunong bumasa at sumulat. Ang alam lang, magbilang ng pera. Bakit parang ang dami mong alam sa kanila, ate? Ikaw ha? Kunwari ka pang inis na inis sa kanila pero kilalang kilala mo naman silang lahat. Kilalang kilala ko nga silang lahat dahil palagi silang laman ng mga usap-usapan dito. Bakit ate? Ano bang meron sa pamilya nila? Nako, halimaw ang tatay ni Mikay kung hindi mo alam. Kapag nagkakamali siya, bugbog ang inaabot niya at halos mapatay pa ng sarili niyang ama. Isa pa, manyakis din ang matandang yon. Marami na yung binastos dito. Bigla-bigla na lang nang hihipo. Nako, kung hindi nga lang siya kaibigan ng asawa ko ay hindi ko siya pakikisamahan. Pero
Paano nyo naman nalaman ang tungkol dun sa pambubugbog niya kay Mikay, ate? May kakilala ko na nakakita sa ginawa sa kanya ng tatay niya. Pinaghahampas daw ng kahoy. Ha? Grabe pala si Mang Tiago. Masyado siyang malupit. Oo, malupit talaga. Kaya kung hindi mo lalayuan si Mikay, posible mapatay ka ng matandang yon. Kaya ngayon pa lang, binabalaan na kita, Dani. Kung hindi mo siya kayang iwasan habang nandito ka, mas mabuting bumalik ka na lamang sa Maynila. Ngunit sa kabila ng mga paalala ng kapatid, ipinagpatuloy pa rin ni Danny ang pakikipagkaibigan kay Mikay. Madalas pa rin silang nagkikita hanggang sa unti-unti nang lumalim ang namamagitan sa kanilang dalawa. Sa loob lamang ng ilang linggo ay nagawa niya ng mahalin ang dalaga. Kaya naman hindi na rin siya noon nag-aksaya ng oras at niligawan na si Mikay kahit napatago lamang ang lahat ng yun. Samantala, nang pumayag si Danny sa isang sikretong relasyon ay saka lamang sinagot ni Mikay ang binata. Yun ang unang beses na nagmahal siya ng isang lalaki at yun din ang unang beses na nakaramdam siya ng kakaibang saya. Kaya naman, kahit na alam niyang delikado, ay sumugal pa rin ang dalaga, alang-alang sa pagmamahal niya para kay Danny. Dani, malapit na mag-alas 5, kailangan ko nang umuwi. Mamaya na, ihatid na lang kita. Ha? Ano ka ba? Alam mo namang hindi pwede, di ba? Kailan ba kasi magiging pwede, Mikay? Hanggang kailan ba tayo magtatago sa tatay mo? Hindi ko alam. Hindi pa kasi ako nakakahanap ng tiyempo kaya sana intindihin mo na lang muna yung sitwasyon ko. Matagal ko nang iniintindi, Mikay, kaya nga ngayon, hihilingin ko naman sa'yo na ako naman ang intindihin mo. Tsaka yun lang din ang paraan na naisip ko para makalaya ka na sa tatay mo. Wala naman siya magagawa, kunwari, sasabihin mo na gusto mo na mag-asawa. Asawa agad? Kunwari nga lang para lang magkaroon ng dahilan na palayain ka niya. Imposible yung sinasabi mo. Hindi mo kilala si tatay, tsaka kaya nga ayaw kitang ipakilala sa kanya kasi gusto lang kitang protektahan. Protektahan saan? Kaya kong sarili ko, Mikay. Huwag mo akong alalahanin. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil hindi mo pa nakakaharap si tatay. Eh di harapin natin. Dani naman, nakikiusap ako, wag mo na ngayon. Pero Mikay, ilang araw na lang ang natitira sa pananatili ko rito. Babalik na ako sa Maynila at gusto kong isama ka ron. Talaga? Oo, nabanggit mo sa akin na gusto mong subukan magtrabaho, di ba? Marami kang pwedeng applyan doon. Pero paano natin gagawin yon? Kung hindi mo kaya magpaalam sa tatay mo, itatanang kita. Hindi inaasahan ni Danny na papayag si Mikay na magtanan silang dalawa. Kaya naman, ng araw ding yun ay nagplano sila kung paano tatakasan ang ama ng dalaga. Kailangan nilang maisagawa ang kanilang binabalak pagsapit ng gabi dahil kinaumagahan ay muling isasama sa bundok si Mikay para tumulong sa pag-uuling. Mamayang gabi, kapag tulog na ang tatay at mga kapatid mo, umalis ka na sa inyo. Kinakabahan ako, Dani. Mababaw lang kasi ang tulog ni tatay kaya medyo nag-aalangan ako eh. Hindi yan. Basta magdahan-dahan ka lang. Tsaka bago ka matulog, huwag mo nang ikandado ang pinto para madali kang makalabas. Sige, basta hihintayin mo ako ha. Oo naman, maghihintay ako sa labas ng bahay nyo. Nga pala, para hindi ka mahirapan, konti lang ang gamit na dalhin mo. Makakabili ka rin naman ng ibang gamit kapag nagkaroon ka na ng trabaho sa Maynila. Kaunti lang naman talaga ang mga damit na meron ako eh. Tsaka yung mga maayos lang ang plano kong dalhin. Ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka ha. Isipin mo na ito na lang ang pagkakataong meron ka para matakasan ng tatay mo. Nang gabing yun, hindi maipaliwanag ni Mikay ang nararamdamang kaba habang kasamang naghahapunan ang amang si Tiago at ang kanyang mga kapatid. Halos hindi niya malunok ang isinusubong pagkain hanggang sa mapansin yun ni Roel. Mukhang wala kang ganang kumain ah. May sakit ka ba, Mikay? Ha? Wala kuya. Napagod lang ako sa paglalaba kanina. Sus, dami mong arte. Yun lang napagod ka na. Naglaba rin kasi ako ng mga kumot at banig, kuya. Kahit na, mas nakakapagod pa rin dun sa bundok, no? Tama, kaya bukas,
Sumama ka sa amin nang may kapalitan naman kami ni Kuya sa pagbabantay sa ulingan. Sisindihan na raw bukas ng umaga. Sasama talaga yan. Wala naman siyang gagawin dito sa bahay. Wala ka naman magpapasarap lang siya rito habang tayo'y nagpapakapagod doon. Tama ka, Tay. Baka mamaya kung saan-saan na gumagalayang si Mikay kaya mas gustong nandito na lamang palagi sa bahay. Saan naman ako gagala, kuya? Tsaka wala naman ako mga kaibigan dito. Oh, bakit parang masama ang loob mo na wala kang kaibigan dito? Nako, kapag nagkaroon ka ng kaibigan, siguradong hindi ka na makakatulong sa amin. Mapapariwara ka lang. Depende naman po yun sa magiging kaibigan, Tay. Sinasabi mo bang mali ako? Ha? Hindi naman po sa ganon. Alam mong pinakaayaw ko sa lahat, yung sinasagot-sagot ako, ha? Aray, pasensya na po, Tay. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na. Dahil sa susunod, isusubsob ko na yung pagmumukha mo sa mesa. Kita mo na, sasagot-sagot ka pa kasi. Hindi ka na lang makinig sa sinasabi sa'yo. Wala ka rin namang karapatang kumontra dahil dito sa bahay, si tatay ang batas. Yan! Diay mo yung mga kapatid mo. Bihira ko sila masaktan nung kaedad mo pa lang dahil nakikinig sila sa akin. Ikaw lang ang bukod tanging matigas ang ulo sa inyong tatlo eh. Palibhasa, pokpok ang nanay mo. Napaiyak na lamang si Mikay dahil sa masasakit na salitang binitiwan ng kanyang ama. Paulit-ulit na pinamuka sa kanya ni Tiago ang ginawang pang-iiwan ng kanyang nanay. Alam naman niyang hindi kasalanan ang naging desisyon ng kanyang ina, pero siya ang nagbabayad sa lahat ng iyon. Kaya naman, mas lalong tumindi ang kagustuhan niyang makaalis at matakasan ang buhay na meron siya sa loob ng malaimpyernong bahay nila. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, mahimbing nang natutulog sa kwarto sina Tiago, Roel at Larry. Ang mahabang upuan naman sa sala ang nagsisilbing tulugan ni Mikay, kaya mas madali siyang nakakakilos. Ang mga inihanda niyang gamit ay itinago niya sa tambakan ng mga panggatong para hindi niya na kailangan pang pumasok sa kwarto para kunin yon. Ilang sandali pa, kumilos na ang dalaga. Patingkayad siyang lumabas ng bahay para hindi makagawa ng ingay. Dumiretso siya sa tambakan ng panggatong at kinuha roon ang bag na naglalaman ng mga importante niyang gamit at ilang pirasong damit. Maya-maya, nakarinig siya ng sitsit. Napangiti siya nang matanaw si Danny sa labas ng kanilang bakuran. Ngunit nang makalapit siya sa binata, saka naman bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Mula roon, lumabas ang papungas-pungas pang si Tiago para umihi. Magtatago pa sana silang dalawa na mag-angat ng tingin ang kanyang ama. Sino tong Mikay? Hoy, anong ginagawa mo dyan? Tsaka sino yung kasama mo? Tay? Nalintikan na, oo. Sino yan? Nobya mo? Tay, hayaan niyo na po kaming umalis. Parang awa niyo na po. Sino nga ang lalaking yan? Sagutin mo ang tanong kung buwisit ka. Mang Tiago, ako po si Danny, nobya po ni Mikay. Ano ka mo? Nobyo? Mang Tiago, malinis po ang intensyon ko sa anak niyo, kaya sana po, pagbigyan niyo muna ako makausap kayo ng masinsinan tungkol sa relasyon namin. Abataran, anong masinsinan ang pinagsasasabi mo? Nagkaroon kayo ng relasyon na hindi ko alam? Tapos ano, balak niyo pa magtanan? Paano niyo po nalaman? Anong paano ko nalaman? May dala kang mga gamit at mukhang nagmamadali pa kayong dalawa. Ano sa tingin mong iisipin ko? Maglalaro kayo ng habulan? Pumasok ka sa loob at wag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pero, Tay! Hindi, isasama ko na po siya, Mang Tiago. At sino ka para masunod para sa anak ko, ha? Bigla ka na lang susulpot dito na hindi ko alam kung saan lupalop ka galing tapos itatanan mo pa ang anak ko? Hindi niyo naman siya kaya itrato ng tama eh. Marami pa siyang pagkakataon para magkaroon ng maayos na trabaho at hindi niya kailangan mabulok na lang sa lugar na to. Kung anak ang turing niyo sa kanya, hahayaan niyo siyang gawin ang gusto niya. Ngayon kayo magpakama sa kanya. Bastos ka pala talagang buwisit ka eh, no? Ito ang dapat sa'yo. Babasagin ko yung bungo mong hayop ka. Wala pa ni isa sa mga anak ko ang bumastos sa akin. Tapos ikaw na hindi ko kilala. Ang lakas ng loob mong kwestiyonin ang pagiging ama ko. Tama na po. Anong tama na, ha? Hindi pa ako tapos.
Maghintay ka dyan at huwag kang gagalaw sa pwesto mo kundi pupugutan kita ng ulo! Sa kabila ng pagtutol at pagmamakaawang ginawa ni Mikay para kay Danny, hindi pa rin niya napigilan ang kanyang ama sa tindi ng galit noon para sa lalaki. Pinaghahampas ni Tiago ng kahoy ang katawan ng binata na walang kalaban-laban. At dahil nagising na rin noon si Ruel at Larry, pinagtulungan na ng tatlo ang binata. Lupaypay at halos mag-agaw buhay na si Danny nang tigilan ng mag-aama. Hindi na namalayan noon ni Mikay kung paano nakaalis at nakauwi ang binata matapos ang sinapit noon sa kanyang ama at mga kapatid. Ngunit ng gabing yon, naranasan niya ang pinakamatinding parusang ipinaranas ni Tiago at ng kanyang mga kuya. Matapos niyang makatikim ng sampal, suntok at sipa, kinaladkad pa siya ng kanyang tatay palabas ng bahay. Napapahiyaw na lamang ang dalaga sa sakit tuwing sumasabit ang balat niya sa matutulis na bato at kahoy na kanilang nadaraanan. Nang makarating sila sa may poste ng kanilang bakuran, ay agad na kumuha ng lubid si Ruel at Larry para igapos ang kanilang kapatid. Mahigpit ang pagkakatali kay Mikay, kaya hindi niya magawang makawala kahit anong subok pa ang kanyang gawin. Dumagdag pa ang pagbuhos ng malakas na ulan ng gabing yon. Magdamag siyang basang-basa at nanginginig sa lamig habang iniinda ang hapdi ng kanyang mga sugat. Nang tumila ang ulan ay saka lamang nagkaroon ng pagkakataong matulog ang dalaga habang pinapapak ng lamok. Kinabukasan, nagising na lamang si Mikay sa tindi ng init na tumatama sa kanyang balat. Nang imulat niya ang mga mata, sandali siyang nakiramdam sa paligid. Sa tansya niya, tanghaling tapat na, at nang mga sandaling yun ay nakaalis na ang kanyang ama at mga kapatid. Sinulyapan niya ang mga sugat na pinamumugaran na ng langaw. Sinubukan niyang igalaw ang mga binti para itaboy ang mga yon. Pero napaigik siya nang sumigid ang kirot ng katawan dahil sa pagkakabugbog sa kanya. Napaluhan na lamang ang dalaga nang makita ang mga pasa sa kanyang katawan. Putok din ang kanyang labi at halos hindi na maimulat ang kaliwang mata. Naikuyom na lamang niya ang kanyang mga kamao dala ng matinding galit na nararamdaman. Sobra na sila. Hindi na sila naawa sa akin. Itinuri nila ako na parang hayop. Ano bang kasalanan ko? Kasalanan bang magmahal at gustuing makaranas naman ng kalayaan? Ayoko na. Habang patuloy sa pag-iyak ang dalaga, napadaan naman noon ang isang matandang babae na puno ng natutuyong sugat ang buong katawan. Kung ibang tao lamang si Mikay ay tiyak pandidirihan yon. Napakurap-kurap siya nang huminto ang matanda sa kanyang tapat. Nang mag-angat siya ng tingin ay sumalubong sa kanya ang malamlam na mga mata ng kaharap na tila nakikisimpatya sa kanyang kalagayan. Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na po. Hirap na po ako sa kalagayan ko. Walang imik na kinalagan ng matanda mula sa pagkakagapos sa poste ang dalaga. Dahil hinang-hina pa rin, ilang beses na muntik mabuwal sa lupa si Mikay habang inaalalayan ng kanyang kasama. Nagpakilala yon bilang si Aling Panyang. Mukha naman mabait ang matanda sa kabila ng nakakatakot nitong itsura. Halos mabalot na ng natutuyong sugat ang katawan nito at bakas din ang maraming peklat sa muka. Matagal-tagal din silang naglakad bago nila narating ang isang kubo sa dulong bahagi ng ilog. Maliit lamang ang bahay ng matanda.
May isang silid sa loob ng kubo, ngunit gawa rin sa kawayan ang sahig ng pinagsamang sala at kusina. Bagamat bukal sa kalooban ni Aling Panyang na patuloyin si Mikay, may mahigpit itong bilin sa kanya. Wag kang papasok sa silid na ito hanggat wala ang permiso ko. Hindi pa ito ang tamang panahon. Bagamat hindi niya nauunawaan ang ibig sabihin ng matanda, ay minabuti niyang sundin na lamang yon. Laking pasasalamat naman ni Mikay dahil hindi nagagawi sa parting yon ang kanyang ama tuwing nangunguha ng mga iuuling na kahoy. Kahit papaano ay masasabi pa niyang ligtas ang pananatili niya roon. Gusto niyang makausap si Danny para kumustahin ang lagay ng binata at para makahingi na rin ng tawad. Ngunit kailangan niya munang magpalakas. Hindi pa niya kakayaning maglakad ng malayo. Kapag nagkataon ay baka makita lamang siya ni Tiago o ng kahit sino sa kanyang mga kapatid. Siguradong ibabalik lamang siya ng mga yon sa malaimpyerno nilang bahay kapag nagkataon. Habang nananatili sa bahay ni Aling Panyang, minabuti na muna niyang magpahinga para mas mapabilis ang kanyang paggaling. Nahihiya rin kasi siya sa matanda dahil mula nang dalhin siya roon ay asikasong-asikaso na siya at ginagamot pa ang kanyang mga sugat. Aling Panyang, salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin, ha? Hindi niyo naman po ako kaano-ano, pero hindi niyo po ako pinababayaan. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi mo na itatanong. Minsan na rin akong nalagay sa ganoong sitwasyon. Matapos pahirapan, wala kahit isa may gustong tumulong sa akin. Mabuti na lamang at napadaan ako roon kahapon. Madalas po ba kayong napapadaan sa amin? Oo, kaya nakikita at naririnig ko ang mga nangyayari sa bahay ninyo. Nakita kita nung gabing napadaan ako. Naglalaba ka ng mga damit habang naghahapunan ang mga kasama mo. Ganong ka ba talaga nila itrato, iha? Opo, pero sanay na po ako ron. Hindi ko na lang po iniisip na ibang trato sa akin para hindi na rin ako masyadong masaktan pa. Hindi tama ang ginagawa nila sa'yo. Anak ka rin ng iyong ama, pero bakit kung itrato ka niya ay para kang ibang tao? Ang totoo po niyan, nakikita niya raw sa akin ang nanay ko na nang iwan sa kanya, na ipinagpalit siya sa ibang lalaki. Pero hindi mo naman kasalanan yon, kaya hindi ikaw ang dapat niyang pinagbubuntunan ng galit. Sinabi ko na rin po yan noon, pero wala namang halaga sa kanilang nararamdaman ko. Hindi po sila nakikinig sa kahit anong sabihin ko, Aling Panyang. Ako po ang laging nakikinig sa kanila. Kung anong iutos nila, susundin ko na lang para hindi ako masaktan. Konting pagkakamali ko lang na pagbubuntunan na ako ng kamay ni tatay. Ginagawa ko naman po ang lahat para maging mabuting anak sa kanya. Pero kahit anong hirap pa ang pagdaanan ko, hindi pa rin po yun sapat. Minsan nga po, napapaisip ako kung anak niya ba talaga ako eh. Minsan kasi, iha, hindi nasusukat sa dugo ang pagmamahal. Kahit dugot laman ka niya, kung kinamumuhian ka ng iyong ama, mahirap nang baliin yon. Kaya mas mabuti kung ikaw na lamang ang lumayo. Pero sobra na po ang ginagawa nila sa akin. At si Danny, muntik na nilang mapatay ang kaisa-isang lalaki na nagmahal sa akin, Aling Panyang. Hindi ko alam kung ayos lang ba siya. Gusto ko po siyang makita. Ang mabuti pa, magpagaling ka na lamang muna.
Kapag kaya mo ng sarili mo, saka mo harapin ang nobyo mo. At kung may balak ka sa mga taong nanakit sa'yo, magsabi ka lamang, Iha. Matutulungan kita. Noong una, hindi pinansin ni Mikay ang sinabi ni Aling Panyang, sa pag-aakala na wala lamang yun. Isa pa, hindi pa niya naiisip na balikan o gantihan ang ama at mga kapatid. Mas matindi ang kagustuhan niyang makausap si Danny at makahabol sa pag-alis ng binata pabalik sa Maynila. Kinabukasan, maagang kumilos si Mikay habang mahimbing pa ang tulog ni Aling Panyang. Masakit pa ang buo niyang katawan at paika-ika pang maglakad, pero ginamit niya ang natitirang lakas para lakarin ang madilim at liblib na daan para makalabas ng kasukalan. Nang makarating siya sa parting puno ng kabahayan, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Pinuntahan niya kaagad ang bahay ni na Criselda para makausap si Danny. Lumiwanag ang kanyang muka nang maabutan pa niya ang kanyang nobyo na papalabas ng bahay. Naroon din ang habal-habal na sasakyan nito papunta sa bayan. Danny, Anong ginagawa mo rito? paalis ka na ba? Pwede bang mag-usap muna tayo? Hindi pwede. Kailangan ko nang umalis. Akala ko ba isasama mo ko? Akala ko ba itatakas mo ko sa tatay at mga kapatid ko? Nangako ka sa akin, Danny. Nakita mo naman ang nangyari sa akin, di ba? Muntik na ako mapatay ng tatay mo at mga kapatid mong demonyo. Pasensya ka na. Hindi ko naman akalain na mahuhuli tayo ni tatay. Mikay, ayoko na. Ayoko madamay ang pamilya ko sa gulong meron ng pamilya mo. Baka dahil sa akin, masaktan pa sina Ate Criselda, kaya mas makakabuti sa atin kung tatapusin na natin to. Danny, wag! Makinig ka muna sa akin, nakikiusap ako. Gusto kong sumama sa'yo. Huwag mo naman akong iwan. Pasensya ka na pero hindi na kita pwedeng isama. Mapapahamak lang tayong dalawa, pati ang pamilya ko rito. Kung may nakakaalaman kung gaano kademonyong pamilya mo, ikaw yon. Kaya ikaw rin dapat ang unang makakaunawa sa akin ngayon. Pero mahal kita. Gusto pa kita makasama. Ako rin naman pero hindi ko kaya manindigan para sa iyo, Mikay. Pasensya ka na talaga, pero kailangan ko nang umalis. Kung gusto mong takasan ng tatay mo, gawin mo pero hindi na kita maisasama at hindi na rin tayo pwede magkita. Tila tinusok ng libo-libong pako ang puso ni Mikay ng mga sandaling yon dahil sa kanyang mga narinig mula kay Danny. Pakiramdam niya, bibigay na ang mga tuhod niya anumang oras dahil sa panghihina. Wala na siyang nagawa nang sumakay na sa motor ang kanyang nobyo na hindi man lamang lumingon sa kanya. Nanatili roon ng ilang sandali si Mikay habang tinitipon ang natitirang lakas para tumayo at bumalik sa bahay ni Aling Panyang. Pero bago pa man siya makakilos ay lumabas na ng bahay ang galit na si Criselda. Ang kapal naman na mukha mong pumunta pa rito matapos mo ipahamak ang kapatid ko. Aling Criselda, kung pinipigilan mo lang sana yung kalantian mo, hindi sana mabubugbog si Danny. Muntik na siya mapatay ng hayop mong ama. Alam mo naman kung anong kaya niyang gawin, pero wala. Naging makasarili ka. Inisip mo lang ang sarili mong kaligayahan. Hindi mo na naisip ang magiging kapakanan ng kapatid ko kapag nalaman ni Tiago na may relasyon kayo. Aling Criselda, pareho po kami nasaktan. Kaya wag niyo namang ibaling lang sa akin ang lahat ng sisi. Si Danny mismo nagsabi sa akin na haharapin niya si tatay. Siya rin po ang nakaisip na magtanan kami. At pumayag ka naman. Sira ulo ka. Hindi mo man lang naisip na makakarating pa rin sa tatay mo ang pagtatanan niyo kahit magtagumpay kayo. Maraming mata rito. At ano mangyayari kapag nakalis na kayo? Di ba kami naman ang pag-iinitan ni Tiago? Pero dahil tanga ka, hindi mo yun naisip. Sinaktan din po ako ni tatay. Matagal ko nang gusto makalaya sa kanila at nagkaroon lang ako ng konting pag-asa dahil kay Danny. Kaya kahit alam kong delikado, pinanindigan ko ang relasyon namin. Mahal na mahal ko siya, Aling Criselda.
Siya lang ang tanging lalaki na nagparamdam sa akin na espesyal ako, kaya hindi ko masisi ang sarili ko kung bakit hindi ko siya kayang bitawan ng ganun-ganun na lang. Ah, ganon! Ang tingin mo pa pala sa kapatid ko ay tagapagligtas mo? Ibang klase ka rin talaga no? Ang kapal ng mukha mo, Mikay! Kahit ano pang sabihin niyo sa akin, wala naman sasakit pa sa pag-iwan sa akin ni Danny. Kaya sige, kung may gusto pa kayong sabihin, lahatin niyo na. Natahimik na lamang si Criselda sa sinabing yon ni Mikay. Marahil ay napagtanto rin ng babae ang hirap na pinagdaraanan niya sa kanyang ama. Ngunit dahil sa pinaghalong pagod at sakit na nararanasan niya noon ay hindi na siya nakipagtalo pa. Umalis na lamang si Mikay at wala sa sariling bumalik sa bahay ni Aling Panyang. Samantala, hindi naman matigil sa pagmumura si Mang Tiago nang hindi madatnan sa bahay ang kanyang anak. Hinalughog na nila ang buong kabahayan at nasuyod na rin ang buong paligid, ngunit ni anino ng dalaga ay hindi nila nakita. Lintik na babaeng yun Pahihirapan pa talaga tayo maghanap sa kanya. Oras na makita ko siya, sisiguruhin kong hindi na siya makakalakad pa. Ibang klase rin talagang lakas ng loob ni Mikay, tay, no? Hindi na nakakaramdam ng takot sa inyo. Pero, ang malaking tanong dito, sino tumulong sa kanya? Hindi kaya binalikan siya nung nobyo niya? Paano babalik yun halos hindi na nga makalakad sa ginawa natin sa kanya. Takot na lang niyang bumalik pa rito. Pag nagkataon, parang siya na rin mismo naglibing sa sarili niya. Ang problema na lang natin ngayon kung saan natin hahanapin si Mikay. Baka magsumbong sa mga pulis yung buwisit na yon. Kilala kong lintik na yon. Hindi niya kaya magsumbong sa mga pulis. Saan naman kaya siya nagpunta? Wala naman siyang malilipatan dito. May naiisip ako na posibleng tumulong sa kanya. Sino, tay? Imbes na sagutin ang tanong ng anak, ay kaagad na kumilos si Tiago para puntahan ang kumparing si Bitoy. Nang mga sandaling yun ay wala na siyang naiisip pang ibang tutulong sa anak kundi ang ninong nito. Bago umalis ng bahay, pumasok siya sandali sa kwarto para kunin ang nakatagong balisong. Isinuksok niya yon sa may likuran para hindi agad mahalata. Binilinan niya ang magkapatid na sina Ruel at Larry na wag siyang susundan. Kapag nakialam pa kasi ang mga yun ay baka lalo lamang siyang mahirapan. Samantala, kasalukuyan naman noong naglalaba si Criselda sa likod ng kanilang bahay nang marinig niya ang malakas na pagbukas ng pintuan. Napakunot noo ang babae. Mag-iisang oras na rin kasi mula nung umalis ang kanyang asawa para mag-deliver ng karne ng baboy. Bitoy? Ikaw ba yan? Nasaan si Mikay? Tiago? Ilabas niyo si Mikay. Alam ko nandito siya. Ano? Bakit dito mo hahanapin ang anak mo? Wala siya rito. Huwag mo nga akong pinaglololoko, Criselda. Alam kong kayo lang ang malalapitan ni Mikay. Ano bang pakialam ko sa anak mo? Sa tingin mo, itatago ko pa siya pagkatapos mabugbog ang kapatid ko nang dahil sa kanya? At kapatid mo pala yung lintik na nobyo ng babaeng yun. Kaya naman pala. Okay, Tiago, hindi ko gusto si Mikay para kay Danny. Ako na mismo nagsabi sa kapatid ko na hiwalayan ang anak mo dahil wala siyang maganda may tutulot sa buhay namin. Tingnan mo nga naman, hindi ako nagkamali. Kanina lang galing dito ang anak mo at nagmamakaawang isama ng kapatid ko. Malas niya lang dahil natauhan na si Danny. Saan siya pumunta? Malay ko. Basta umalis siya rito kanina matapos makipagsagutan sa akin. Wala na akong pakialam kung saan man siya pumunta. Magsabi ka ng totoo kung ayaw mong dumami ang butas sa katawan mo. Ay, talagang nagdala ka pa ng balisong dito, ha? Ang kapal na mukha mo, Tiago. Unang-una, wala kang karapatang basta nalang pumasok sa bahay namin. Pangalawa, hindi ko alam kung nasaan ang anak mo. Pangatlo, wala akong pakialam sa pamilya nyo. Kaya huwag nyo kaming idadami sa mga problema nyo, mga buwisit! At dahil sa kadaldalan, marami pang masasakit na salitang binitawan si Criselda na mas nagpatindi sa galit ni Tiago. Napasigaw na lamang siya nang hablutin ng matanda ang buhok niya at walang kahirap-hirap na ipinasok sa kwarto nilang mag-asawa.
Susubukan pa sana niyang sumigaw nang mabilis na binusalan ni Tiago ang kanyang bibig gamit ang nakuhang damit mula sa ibabaw ng kama. Nanlaki ang mga mata ni Criselda at nabalot ng matinding takot ang buong pagkatao niya nang makita kung gaano kahalimaw si Tiago noong mga sandaling yon. Ilang beses niyang sinubukang sumigaw, magpumiglas at makawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ng matanda, ngunit tila nakagapos na siya sa mga kamay nito. Matapos ang isang malakas na suntok sa sikmura ay tuluyan na siyang nanghina. Nawalan na siya ng lakas na lumaban dahil sa iniindang sakit hanggang sa namalayan na lamang niya na pinagsasamantalahan na siya ng kumpare ng kanyang asawa. Ngiting tagumpay ang lalaki nang lisanin ang bahay ng kaibigan niyang si Bitoy. Iniwan niyang hinang-hina at hindi makapagsalita ang kumare niyang si Criselda na noon pa niya pinagpapantasyahan. Sa edad na 40 ay makinis at maganda pa rin ang katawan ng babae. Kahit mayroon na itong 3 anak, mabuti na lamang at nasa biyanan niya ang mga bata, kaya malayang nagawa ni Tiago ang kahayupan sa babae. Binalak niya ng ligawan noon si Criselda, ngunit dahil sa kasal na yun sa kaibigan, natuto na lamang siyang magparaya. Hindi naman niya lubos akalain na si Mikay pa pala ang magiging dahilan para magawa niya ang matagal niya nang gustong gawin. Hindi na mahalaga sa kanya kung hindi man niya makita roon ang kanyang suwail na anak. Oh, tay, nakita niyo ba si Mikay? Ay nako, hayaan mo na yung kapatid mong yon. Buhay pa naman siguro siya. Teka, bakit ngiting-ngiti kayo? Ano na naman ang ginawa niyo, tay? Basta, magpapahinga na muna ako. Bahala na kayo magkapatid kung anong gusto niyong gawin ngayong araw. Napagod ako kanina kaya kailangan ko munang mag-relax ng konti. Nagtataka man, tila nagkaroon na rin ng ideya si Ruel sa ginawa ng kanyang ama. Nang huling beses na nakita niyang ganun yon kasaya ay nung may binastos na dalagita sa may talipapa. Doon nagsimula ang usap-usapan na manyak ang kanyang tatay at ganoon din silang magkapatid. Napailing na lamang siya ng mga sandaling yon. Samantala, sa kabila ng naranasang pananamantala mula kay Tiago, ay mas pinili na lamang ni Criselda na ilihim yon kay Bitoy. Bukod sa takot siyang mapahamak ang asawa, natatakot din siyang pandirihan ng lalaki. Ngunit hindi dahil inilihim niya ang tungkol doon, ay wala na siyang gagawin para mabigyang hustisya ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, natagpuan na lamang ni Criselda ang sariling naglalakad sa kakahuyan. Hindi niya inalintana ang mga kwentong katatakutan tungkol doon. Ang mahalaga sa kanya ay matunton ang bahay ng kaisa-isang mambabarang na nakilala niya sa lugar na yon. Tao po! Tao po! Ano pong Aling Criselda? Mikay? Anong ginagawa mo dito? Hindi po ba kayo dapat ang tinatanong ko niyan? Ano pong ginagawa niyo rito? Masyado na tong malayo sa inyo Si Aling Panyang ang sadya ko rito. Nandyan ba siya? Nasa loob po siya. Teka, bakit ka nga ba nandito? Huwag mo sabihin na may sadya ka kay Aling Panyang. Wala po akong sadya sa kanya. Dito ako nakatira pansamantala. Ano? Teka, hindi kita maintindihan. Pagkatapos ng ginawa sa akin ni tatay, sa tingin niyo ho ba uuwi pa ako ron? Hindi na ako babalik sa impyernong bahay na yon. Kung kinakailangang lumayo ako, gagawin ko para lang hindi ko na sila makasama. Hindi kita gusto dahil anak ka ng tatay mo, pero mabuti na lang at hindi ka nagmana sa kanya o sa mga kapatid mo. May ginawa po ba sa inyo si tatay? Ay! Aling Criselda, ayos lang po ba kayo? Hindi ko sinabi sa asawa kong tungkol dito dahil alam kong mapapahamak lang siya kapag sinugod niya ang demonyo mong ama. Ano pong ginawa ni tatay sa inyo? Ginahasa ako ni Tiago.
Pinagbintangan niya kami na itinatago ka namin kahit na sinabi ko na sa kanyang totoo. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Problema lang ang magiging dala mo sa pamilya namin pero hindi ka nakinig. Patawarin niyo po ako, Aling Criselda. Hindi ko naman po akalain na hahantong sa ganitong lahat. Wala na rin namang saysay kung sisisiin pa kita. Dahil kahit galit ako sa pakikipagrelasyon mo kay Danny, hindi mo naman hawak ang pag-iisip ng tatay mo. Pero bakit po kayo pumunta kay Aling Panyang? Hindi mo pa rin ba alam? Mambabarang si Aling Panyang at nandito ako para bigyan ng leksyon si Tiago. Kung balak mo akong pigilan, utang na loob, Mikay. Huwag mo nang ituloy. Gawin niyo kung anong plano niyo sa kanya, Aling Criselda. Kailangan niya managot sa ginawa niya sa inyo. Bakit ikaw? Hindi mo ba gugustuhin makaganti sa tatay mo at sa mga kapatid mo na siyang dahilan kung bakit iniwang ka ni Danny? Napakuyom na lamang ng kamao si Mikay sa sinabing yon ni Criselda. Napagtanto niya na wala naman talagang ibang dahilan si Danny para iwan siya, kundi ang kahayupan ng ama at ng kanyang mga kuya. Huminga siya ng malalim nang mabuo ang isang mabigat na desisyon. Sinundan niya ng tingin si Criselda na noon ay kausap na si Aling Panyang. Mukhang yun na ang tamang panahon para pagsisihan ng kanyang ama ang mga kahayupan na ginawa noon. Hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa ibang tao katulad ni Criselda. Kung buo na ang loob ninyo na maghiganti sa taong nagkasala sa inyo ng lubos, kakailanganin ko ang tanda ng isang kasunduan. Ano mang gawin ko sa kanila ay wala nang bawian pa. Dahil buo na ang loob na gawin ang bagay na yon, hindi na nagdalawang isip pa si Mikay na mag-alay ng sariling dugo sa mga alaga ni Aling Panyang. Doon niya lamang napagtanto na hindi pala sakit sa balat ang nakikita niya sa matanda, kundi ang mga markang yon na tila sugat ay dulot ng mga alagang insekto na malayang gumagapang sa higaan nito. Yun pa lamang ang unang beses na nakita niya ang mismong silid ng matanda dahil hindi siya pinapapasok doon. Sapat na sa kanya ang maliit na espasyo sa nagsisilbing sala at kusina ni Aling Panyang para maging pansamantala niyang tulugan. Pero nang sabihin niyang handa siyang tulungan si Criselda ay kaagad siyang pinapasok noon sa loob ng silid. Tumambad kay Mikay ang mga babasaging garapon na naglalaman ng iba't ibang klase ng halamang gamot. Ang iba naman ay hindi niya mawari kung ano ang laman. May mga nakita rin siya roon na parang laman loob. Marahil ay galing yon sa mga hayop sa gubat na balak ring gawing gamot ng matanda. Ilang sandali pa, nagsimula na ang pagsasagawa ni Aling Panyang ng ritual. Sa gitna ng isang simbolo ay nakabukas ang pahina ng isang itim na libro. Sa paligid naman noon ay ang 3 kandila na sumisimbolo naman sa 3 taong ipapabarang nila. Ang pinagtataka niya lamang, hindi naman binubuklat ng matanda ang librong yun, ngunit kusang lumilipat ang mga pahina. Nagpatuloy sa pagsambit ng mga salitang banyaga ang matanda habang nakapikit ang mga mata at nakatapat ang mga kamay sa itim na libro. Ilang sandali pa, bigla na lamang namatay ang sindi ng 3 kandila. Doon na napangisi ang matandang mambabarang. Nagsisimula na ang sumpa. Sa pagsapit ng takip silim, magsisimula na ang kalbaryo nila na mas lalong titindi tuwing kakalat ang dilim sa paligid. Bagamat alam ni Mikay na may maling nagawa ang dalawa niyang kapatid, hiniling niya kay Aling Panyang na hindi maging kasing bigat ng parusa para sa kanyang ama ang sasapitin ng mga yon. Ngunit sa kaso ni Tiago ay wala na siyang magagawa pa, lalo na't si Criselda na mismo ang nakipagkasundo sa matandang mambabarang para makamit ang hustisya.
Nang gabi ring yun, nang tuluyan ng lumubog ang araw, bigla na lamang napasigaw si Larry habang nakahiga sa katre. Si Ruel naman ay panay ang kamot sa bandang likuran na hindi maabot-abot ng sariling mga kamay. Iritadong nagpabalik-balik sa kusina ang lalaki hanggang sa maisipan ng magpatulong sa kapatid. Larry, kamuti mo atong likod ko. Kanina pa kasi nangangati. Hindi ko naman abot. Sa akin ka pa talaga nagpapakamot, kuya. Hindi mo ba nakikita tong mga kamay ko? Tingnan mo, nagkaroon na ng butas-butas ang magkabilang palad ko. Halos maihina nga ako sa tindi ng pangingiloy. Teka, ano yan? Ang alin, kuya? Parang may gumagalaw sa kamay mo. Ha? Oo nga, uod. May uod, kuya. Halos pumanaw ang ulirat ni Larry dahil sa nararamdamang takot ng isa-isang naglabasan ang maliliit na uod sa mga butas ng magkabila niyang palad. Ngunit ang ipinagtataka noon ng binata, naging mas mabilis pa ang pamamaga ng kamay niya kesa sa kanyang inaasahan. Lumaki ang kanyang kamay hanggang sa halos hindi niya na yon maiangat dahil sa sobrang sakit. Samantala, patuloy naman sa pagsasagawa ng ritual si Aling Panyang sa loob ng kanyang silid. Nasa labas naman si Mikay na tahimik lamang na nakikinig at naghihintay ng ipapagawa sa kanya ng matandang mambabarang. Ang mga kamay na mapanakit, bigyan ng matinding pasakit. Ang mga kamay na mapanakit, bigyan ng matinding pasakit. Paulit-ulit na naririnig ng dalaga ang mga salitang yun. Wala siyang kaalam-alam sa pinagdaraanan ng kanyang mga kapatid, ngunit isa lamang ang kanyang natitiyak ng mga sandaling yun. Lahat ng taong nanakit sa kanya ay isa-isa nang pinagdudusahan ang kanilang mga kasalanan. Pagsapit ng hating gabi, mas lalong tumindi ang pangangati ni Ruel. Hindi siya pinatulog ng nararamdaman, kaya imbis na humiga, ay naghanap siya ng kahit anong maaaring gamiting pangkamot sa kanyang likod. Ilang sandali pa, napangisi siya nang makita ang haligi nilang may kagaspangan. Mabilis niyang hinubad ang pang-itaas at saka ikiniskis ang likod sa haligi ng kanilang bahay. Ngunit sa halip na maibsan ang pangangati ay mas lalo pa yung lumala. Maya-maya pa, nakita niyang lumabas si Tiago mula sa tinutulugan nito. Napakunot ang noo ng kanyang ama nang makita ang kanyang itsura. O Ruel, bakit gising ka pa? Ay, hindi kasi ako makatulog, tay. Sobrang kati ng likod ko. Nahigad yata ako kanina. Ano? Paano ka naman mahihigad? Eh di sana kami rin ni Larry. Patingin nga. Eto, tay, pakikamot mo na nga rin. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko para mawala ang pangangati. Sus Mariosep, sugat-sugat na yung likod mo ah. Ipapakamot mo pa halos dumugo na. Anak ng tokwa naman oh. Ano ba kasi ito nangyayari sa amin ni Larry? Tingnan yung kamay niya. Kanina lang nagkaroon ng maliliit na butas tapos biglang may naglabas ang mga uod. Ngayon, pareho nang namamaga. Buisit naman oo. Teka, pati si Larry? Ganun na nga tay. At hindi ko alam kung bakit nangyayari sa amin to. Nang gabing yon, nagpatuloy ang pagpapahirap ni Aling Panyang sa magkapatid. Nagpasya siya na wala munang gawin kay Tiago dahil ang lalaking yun ang tatanggap ng pinakamatinding parusa. At isa na roon ang makitang nahihirapan ang paborito niyang mga anak. Kinabukasan, napasigaw na lamang si Tiago nang tumambad sa kanya ang dalawang anak na dinudumog na ng langaw dahil sa dami ng sugat sa katawan. Ang mga sugat ni Ruel na nagsimula sa likod ay kumalat na rin sa mga braso at hita ng lalaki. Si Larry naman halos kasing tabanan ng mga hita ang braso dahil sa matinding pamamaga.
Halos matanggal na ang mga kuko ng binata sa tindi ng maga ng bawat daliri sa magkabilang kamay. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura nang makita mismo ng kanyang mga mata kung paano lumabas ang maliliit na uod sa mga butas ng palad ni Larry. Mabilis namang nangitlog ang mga dumapong langaw sa mga sugat ni Ruel at makalipas lamang ang ilang sandali ay inuuod na rin ang mga yon. Nataranta si Tiago at hindi kaagad nakapag-isip ng gagawin para sa kanyang mga anak. Dali-dali siyang kumuha ng tubig para buhusan ang magkapatid at nang maitaboy ang mga langaw na nakadikit sa mga sugat ng kanyang panganay. Matapos niyang magawa yun ay nagpasya siyang kulambuan na lamang sina Ruel at Larry nang sa ganon ay hindi na magawa pang dumugin ng mga langaw. Ngunit sa kabila ng ginawa niya ay nagkumpulan pa rin ang mga pesteng yon sa ibabaw ng kulambo. Nawari niya'y naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para muling makapasok. Hinahapong napaupo si Tiago habang iniisip kung bakit yun nangyayari sa kanyang mga anak. Sa kabilang banda, ipinaalam na ni Aling Panyang kay Mikay ang nangyayari sa kanyang mga kapatid. Sa pamamagitan ng isang orasyon ay nakita mismo ng mga mata ng dalaga ang pagdurusa ni Ruel at Larry. Sa sandaling simulan ko na ang ritual para sa pagpaparusa sa iyong ama, magkakaroon ka na ng pagkakataong makauwi sa inyo at makasama ang mga kapatid mo. Oras na humingi sila ng tawad sa iyo, doon ko lamang aalisin ang sumpa. Hinintay ni Mikay ang pagsisimula ng panibagong ritual ng naturang mambabarang. Sa pagkakataong yun ay mas taimtim, mas matagal at mas nakakikilabot ang tinig ng matanda na kanyang naririnig ng mga oras na yun. Kinagabihan, pabalik-balik naman sa banyo si Tiago nang hindi mawala-wala ang pananakit ng kanyang tiyan. Nang hihinang napaupo na lamang ang matanda habang hawak ang kumikirot na parte ng kanyang katawan. Ilang sandali pa, nanlaki ang mga mata niya nang biglang manginig ang kanyang mga kamay. Pigilan man niya ang panginginig ay hindi niya yon magawa. Sinabayan pa yon ng muling pagkirot ng tiyan. Sa pagkakataong yun, triple na ang sakit ng una niyang naramdaman. Napasigaw na lamang noon si Tiago na hindi malaman ang gagawin sa kanyang sitwasyon. Maya-maya lamang, naramdaman niya na tila may kung anong gumagalaw sa loob ng kanyang katawan. Nang sulyapan niya yon ay muli siyang napasigaw. Tumambad sa matandang lalaki ang maliliit na butas na halos sakupin na ang parteng yon ng kanyang katawan. Ilang oras na namimilipit sa sakit ang matanda, hanggang sa maramdaman na lamang niya na tila may gumagapang doon. Nang bumaba ang kanyang tingin, kinilabutan siya sa kanyang nakita. Ang mga uod na nakita niya sa mga sugat ni Ruel at Larry ay mayroon na rin ang mga butas ng kanyang tiyan. Akmang sisigaw na sana si Tiago nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. At mula roon, tumambad ang anak na kanyang kinamumuhian. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Hindi ako nandito para bumalik sa bahay na to. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako titira dito kasama mga demonyong tulad nyo. Nakikita mo bang kalagayan ko ngayon? Kung may natitira ka pang konsensya, gagawa ka ng paraan para tulungan ako. At bakit naman kita tutulungan? Sa tingin mo ba sapat na ang pinagdaraanan nyo para kaawaan ko kayo? Halos patayin nyo na nga ako nun eh. Naawa ba kayo sa akin? Naisip nyo bang kalagayan ko? Hindi naman tayo, di ba? Kaya huwag ka nang umasa na maawa pa ako sa'yo. Kahit gumapang ka pa sa hirap, sumuka ng dugo, at kahit mamatay pa kayo sa harapan ko, wala pa rin akong mararamdaman kundi galit. Isa kang demonyo na nagkukubli sa katawang yan, kaya nararapat lang yan sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mong lintik ka?
Gusto mo bang ipaalala ko pa sa'yo ang lahat ng pagpapahirap mo sa akin? Ni minsan hindi ko naramdaman na meron pa akong ama. Ang tanging alam ko lang, may isang tao na palaging nagdidikta kung anong dapat kong gawin at nagpaparamdam sa akin na wala akong karapatang mabuhay ng normal. Ikinulong niyo ako sa bahay na to na hindi ko naman ginusto. At yung kaisa-isang lalaking nagparamdam ng pagmamahal sa akin, kayo pa mismo nagtulak sa kanya papalayo sa akin. Wala kayong awa. Ipinagmamalaki mo ang lalaking yon. Sa tingin mo ba, kaya kang panindigan ng siraulong yon? Isa lang ang alam ko ngayon, Tay. Masaya na sana ako kung hindi kayo nakialam. Matapos makipagsagutan sa kanyang ama, ay dumiretso na yon sa kwarto, kung saan parehong nakaratay ang kanyang mga kuya. Napalunok siya at hindi napigilang makaramdam ng awa nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Ruel at Larry. Ngunit dahil kinailangan niya magpanggap na matatag ng mga sandaling yun, sinubukan niyang hindi ipakita ang awang nararamdaman para sa kanyang dalawang kuya. Mikay, ikaw ba yan? Mikay, tulungan mo kami. Anong pakiramdam na kayo naman na nangangailangan ng tulong ngayon? Hindi niyo yan naisip nung iginapos niyo ako sa labas, hindi ba? Hinayaan niyo akong manginig sa lamig. Matuyo na lang ng kusa habang iniinda ang pagkirot ng mga sugat kung kayo rin mismo nagbigay sa akin. Nararamdaman niyo na ba ang sakit? At kung gaano kahirap? Patawarin mo kami, bunso. Kami ang nakatatanda sa iyo at kami dapat ang pumuprotekta sa iyo, pero hindi namin nagawa dahil sa pagiging bulag at sunod-sunuran namin kay tatay. Siguro nga, iniisip mo na wala kaming konsensya at gustong-gusto rin namin lahat ng ginagawa namin pagpapahirap sa iyo. Pero, Mikay, maniwala ka man o hindi, ginawa lang namin yon dahil ayaw naming matulad kami sa iyo. Tama si Kuya Ruel, Mikay. Naging duwag kami sa mga panahon na dapat ay naging matapang kami. Hindi lang para sa mga sarili namin, kundi para sa iyo dahil ikaw ang bunso namin. Kaya sana, bago man lamang kami mawala ni Kuya, magawa mo sana kaming patawarin. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha ni Mikay matapos marinig ang sinabi ni Ruel at Larry. Hindi niya akalaing hihingi ng tawad sa kanya ang kanyang mga kuya sa kabila ng pagkakakilala niya sa mga yon. Kaya bago siya umalis doon ay buo na ang kanyang desisyon na wakasan na ang paghihirap ng dalawa niyang kapatid. Gusto niyang iparanas sa dalawang yon ang isa pang pagkakataon para makabawi sa kanya. Ngunit taliwas naman yon sa kanyang ama na wala man lamang ni katiting na pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Nang bumalik si Mikay kay Aling Panyang, kaagad niyang sinabi ang nangyari sa pag-uwi. Napangiti ang matanda sa kanyang natuklasan. Masaya akong tulungan ka, iha. Kaya sana, kung saan ka man dalhin ng tadhana, ay manatiling mabuti ang iyong kalooban. Mahigpit na niyakap ni Mikay ang matandang mambabarang. Yun na ang kanyang pagkakataon para makalaya sa kanyang ama. Magagawa niya ng lumayo at takasan ang dati niyang buhay para makapagsimulang muli. Binawi ni Aling Panyang ang sumpa sa kanyang mga kapatid. Matapos ang isinagawang ritual ay tuluyan ng gumaling sina Ruel at Larry. Samantalang ang kanilang ama naman ay lubos na pinagdusahan ang mga kasalanang kanyang nagawa. Wala pang isang linggo, tuluyan ng binawian ng buhay si Tiago. Ngunit hindi inaasahan ni Mikay na sa mismong araw ding yun, papanaw si Aling Panyang. Doon niya lamang napagtanto na ang sumpang pinadapo ng matanda ay hindi na maaaring bawiin pa dahil oras na subukan itong pawalang bisa, siya na mismo ang magdurusa. Nabalot ng matinding kalungkutan si Mikay dahil sa nangyari. Sa pagkawala ni Aling Panyang ay nagpasya muna siyang puntahan si Criselda para ipaalam ang tungkol doon. Habang naglalakad ang dalaga sa gitna ng kasukalan, maya-maya lamang ay nakarinig siya ng sigaw ng isang lalaki.
Dali-dali siyang tumakbo para hanapin kung saan yun nagmula. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang lalaking nakaupo sa damuhan at hindi makagalaw dahil sa may kalakihang ahas sa may paanan nito. Nagpalinga-linga siya sa paligid at naghanap ng may kahabaang sanga ng puno sa kayon ginamit para itaboy ang ahas. Ilang sandali pa, nakahinga na ng maluwag ang lalaki nang tuluyang makaligtas mula sa pagkatuklaw ng makamandag na ahas. Nagpakilala yon bilang si Eric, na pagkamalan niya pang turista ang binata noong una. Ngunit nang sandaling sila ay makapag-usap, doon niya lamang nalaman na si Eric pala ang may-ari ng magandang bahay na palagi niyang nadaraanan sa papalabas ng kakahuyan. Ngunit ang mas hindi niya inaasahan ay nang mapagtanto niya na ang lalaking yun din pala ang may-ari ng manok na ninakaw niya sa daan para gawing tinola. Magaan ang loob niya kay Eric. Bilang pasasalamat, inimbitahan siya ng binata sa bahay nito at kaagad niya naman yung pinaunlakan. Dahil sa sayang nararamdaman, dala ng gaan ng presensya ng lalaki, ay muntik niya nang makalimutan ang sadya kung bakit siya napadaan doon. Natawa na lamang ang binata nang sabihin niya yon, hanggang sa inalok siya ni Eric na samahan na lamang sa kanyang pupuntahan. Matapos ilibing ang bangkay ni Aling Panyang ay nilisan na rin ni Mikay ang lugar na yon. Inalok siya ni Eric na magtrabaho sa bigasang pagmamay-ari ng lalaki sa bayan. Hindi niya naman yun tinanggihan dahil matagal niya nang gustong magkaroon ng maayos na trabaho. Sa pagiging malapit ng dalawa, hindi nagtagal, tuluyan nang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Mabuting tao si Eric at respetado rin ang pamilya dahil sa ginagawang pagtulong sa iba, kaya hindi na siya tumanggi pa nang ligawan siya ng binata. Doon nagsimulang umayon ang tadhana sa buhay ng dalaga. Sa tulong ng kanyang nobyo ay nagawa pa rin niyang makapag-aral dahil isa yon sa matagal niya ng pinapangarap. Sinuportahan naman siya ng lalaki at sinigurong maibibigay ang lahat ng tulong na kanyang kakailanganin. Sa kabilang banda, matapos patawarin ng kapatid na si Mikay, ay nilisan na rin ng magkapatid na si Ruel at Larry ang pag-uuling sa bundok. Naghanap na rin ng ibang trabaho ang mga yun, gaya ng ipinayo ng bunso nilang kapatid. Hindi nagtagal, natanggap naman sila sa inaplayang trabaho. Tinupad nila ang pangako sa kanilang bunso na magbabagong buhay na at pinatunayang hindi sayang ang pagkakataon na ibinigay sa kanila ni Mikay. Yon! Isa na namang napakagandang kwento, oo. Sana po dumami pa ang viewers natin. Anyway, dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Simulan po natin kay Diaries Yuki. Hi po kay Yumol Hilda, kay Chris Alcantara, kay Rizen Ryle. Hi po kay Stephanie Deep, and kay Renante Alejo, kay Jaren Beter, kay Jessel Flores. Hello po kay Alfreda Alano, kay Victor Alviar, kay Raquel Shibata, kay Cliven Dubalan. Hi kay Angie Berlon, kay Elizabeth Espiritu. Hello din po kay Mir Angeline Maulion. Hi kay Leia Tan, kay Elizabeth Maramot, kay Andres Emma. Hi din po kay Susan Benosa, kay Elzel. Shout out din po kay Ami Viray at syempre kay Bernadette de Ocampo. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng!